The greatest tragedy in life is not sin. Hello? Because Jesus already died for it. Amen. But ignorance. Sabihin natin, ignorance. And one of the ignorance of man is he thinks that he knows everything. Hello? All we know is only what we have learned. And no matter what we know, we still don't know something. Do you believe that? No matter how educated you are, you still limited. Kadalasan pa nga, mas marami ang hindi natin alam. There are things that our mind cannot understand. Kaya mahalaga na tayo po'y makinig at matuto pa. Amen. Sabi sa Roma 11:33 hanggang 34, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring tagapayo niya? Amen. Jeremiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. No matter what or how we study, there are things that you cannot know. How can we know what we do not know? Hello? Did you ever ask yourself about that? How can I know what do I know? Or what supposed to be, I should know. Jesus said in John chapter 16 verse 12 to 14, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayaring hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. We cannot explain the inner workings of God. Kaya mahalaga na maisuko ang lahat para mabigyan tayo ng tamang discernment na maunawaan ng isip, layunin at kilos ng Diyos. Alam niyo po kung ano ang tawag dyan? Ang tawag po dyan ay revelation. Can we say it? Revelation. Ano po ang ibig sabihin ng revelation? Ang revelation po, ito po ay isang pahintulot ng Diyos na maunawaan mo siya. Ipinapahintulot niya sa oras na yon na maunawaan mo ang isang misteryo tungkol sa Kanya. Amen? Iba po ang information sa revelation. Pag sinabi mong information, yan ay narinig mo lamang, natutunan mo lamang sa kapwa mo tao. Kaya kadalasan ang information, hindi mo sigurado kung yan ay tama o mali. Unlike revelation, ito po ay 100% truth. Why? Because it came from God. Hello? Kaya kadalasan, mga kapatid, marami po ang naliligaw because they just depend on the
information. Kaya po ang panalangin ni Paul in Ephesians chapter 1 verse 17, sabi sa Tagalog, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay, ano daw po? At nagpapahayag tungkol sa upang lubos ninyo siyang makilala. Revelation is always the result of faith. Sabihin natin, result of faith. Bakit po? Bakit mauuna ang faith bago ang revelation? Bakit mauuna ang paniniwala bago ang pagpapakilala? Hindi yung mahilig po tayong to see is to believe. Tama po ba? Kaya sabi po sa Hebrew chapter 11, it is impossible to please God without faith. Nakakasunod po ba ang lahat? Kaya ang pag-aaralan natin ngayon sa umagang ito ay pinamagatang why kingdom and why not kingdom? We cannot understand the kingdom of God unless it is revealed by God to us. That is why today we pray, Heavenly Father, may your Spirit dwells on us. May your Spirit open the eyes, the ears, the heart, the spirit that we have. Dwell on us. May your word be revealed unto us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So why kingdom and why not kingdom? Are you ready? Tayo po ba'y nakahandang makinig? Huwag po kayong kukurap sapagkat ito po ang ating paninindigan at pananampalatayanan, sasampalatayanan dito po sa simbahan ng Live in Christ Church. So I want it na ito po'y maliwanag sa inyo bakit ito po ang ating pinaniniwalaan. Handa na po ba kayo? Alright. So 1 Timothy chapter 1 verse 17 says, now Amen. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Hello? So number one, in a kingdom there is a king. And point number one, it is a title, not an attribute. Pakibasa nga, it is a... Ayan. Ang Diyos na ito ay tinawag na hari. Ang king o hari ay hindi attributes o katangian, kundi isang titulo. Iba po ang characteristics sa title. Sa theology, ang pinag-aaralan po ay attributes. Hindi title. Okay? Pag sinabi mong attributes, it is the characteristics of a king. Point number two, kings would like to address of their titles. Kaya nga po tinatawag siyang Your Majesty, Your King, Lord. Amen po ba? Amen. Because kings would like them to be addressed properly. You cannot approach a king without addressing them properly. Kaya kailangan ng kingdom mindset sa pag-approach pa lang sa Diyos. Amen po ba? Point number three, every king loves to promote themselves.
king loves to promote themselves to show their glory and extend their kingdom. Ito ang kasiyahan ng hari. Amen? Anong kasiyahan ng hari? Magkaroon ng extension ng kanyang kaharian. Ito po ang kanyang puso. Ito po ang kanyang isip. Ito ang kanyang buhay. To share the glory that he has. And point number 4, in every kingdom, king is important. But for the king, his kingdom is very important to him. They are not separable. Sa kingdom, mahalaga ang isang hari. Pero sa hari, mahalaga sa kanya ang kanyang pinaghaharian. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. At kung gusto mong makilala ang isang hari, kailangan makapasok ka sa kanyang kingdom. Do you believe that? Hello? Halimbawa si Del. Nagkasalubong kayo sa kalye ni Paulo. Paulo, nakasalubong mo si Del. Okay? Pero marami ka nang naririnig tungkol sa kanya na sinasabi ng mga ka-churchmate mo. Amen? Pero hindi mo siya makikilala doon lamang sa narinig mo sa mga ka-churchmate mo. Para makilala mo siya, puntahan mo siya sa bahay niya. Bakit? Kasi doon sa bahay niya, hindi siya pwedeng magkunwari sa'yo. Makikita mo siya kung paano siya magpatakbo ng pamilya. Bakit? Nakita mo, kaganda ng asawa. Ibig sabihin, ay, magaling na provider ito. Amen? Pumunta ka sa CR, malinis. Ay, magaling magdisiplina ito. Nakita mo yung mga anak, napakaayos, napakagaling. Aba, makikita mo, aba, ibang klase ito. Amen? You can never understand the king without entering first to his kingdom. We can never interpret or understand God just by reading the Bible. Kaya si Jesus, ang priority niya in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Sa attributes, mga kapatid, sa attributes, pwede mo siyang ma-define. Sa lahat ng narinig mo. Tama ba yun? Si Del, ganito, si Del. Pwede kang mag-jump into conclusion about him. Tama po ba? Hello? Pero hindi mo siya nakikilalang mabuti. Pero sa title, personal po yan. Amen. Katulad ni President Duterte. Natutuwa po ako sa naririnig ko. No? Sasabihin ng mga cabinet members nila, ay, tuwing kakain kami, nakakarindi ng pakinggan. Bakit? Yung kinakain natin, pag hindi natin pag-aari yan. Yan ay pera ng bayan. Paulit-ulit na ganun. Tapos, pag nakita nila, dito na kayo kumain, alam na nila kung ano yung pagkain. Tuyo or pinirito, gulay na may sabaw, okay na. So, ibig sabihin, ang mga tao, nakikita lang siyang presidente sa labas. Ang mga tao naririnig lang, ay mamamatay tao ito. Pero yung mga nahigit nakakakilala sa kanya, yung kasama niya mismo sa loob ng Malacanang. Amen. So, hindi po ako nagpo-promote, ini-example ko lang. Okay? Amen? So, mga kapatid, if you want to know the king, sino rito gustong makilala ang hari? You should enter into his kingdom. Amen po ba? Kaya po in Matthew chapter 7 verse 21, ano po sabi doon? Not everyone
who says to me, pula po yan, pagka pula, ibig sabihin si Jesus po ang nagsasalita. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? In verse 23, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Kaya marami ang nakakilala lamang sa Kanya because of His attributes. Ano ang problema? Narinig lamang nila yon, pero hindi sila nakapasok talaga sa kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga na maunawaan ang isip at puso niya para maunawaan mo ang plano niya. Amen. Kapag hindi mo muna unawain ang isip ng Diyos, paano mo mauunawaan ang plano niya? Tandaan po natin, mula Old Testament hanggang New Testament, hari po talaga siya. Ang Biblia, mga kapatid, ay expression of King's thoughts. It is His expression. Pero kung interpret mo lang yan sa sariling pagbabasa, mga kapatid, ang Bible mauuwi sa religion. Ang religion kasi, kukuha ng mga bagay sa kadinidevelop lang. Kaya mahalaga ang kingdom. Kasi lahat po ng nakasulat sa Biblia, salita ng hari, utos ng hari, panukala ng hari, ekspresyon ng hari. Kaya ma-establish muna dapat sa iyong sarili na siya ay hari. Amen. Sino rito naniniwala na siya po ay hari? Kaya nung nagkasala ang tao, sino rito ang makasalanan? Sino? Makasalanan ka pa rin hanggang ngayon? Sabihin mo, dati yun. Amen? Bakit? Sabi ni Jesus, namatay siya para sa ating mga kasalanan eh. Hindi ka pa naman sinisilang noon eh. Di wala ka pang nagagawang kasalanan. Paano na ngayon nagkakasala ka? Pero naniwala ka ngayon kay Jesus. Amen? So, ibig sabihin na lahat ng kasalanan mo, bayad na. Hello? Di pastor, pwede na uli akong gumawa ng kasalanan kasi bayad na. Ang kapal mo. Binayaran ka na nga, panay pa utang mo uli. Amen? Ang buti po ng hari. Amen po ba? Ano po sabi niya? Nung nagkasala ang tao, sabi niya, your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Why? Because He is the King eternal. Hallelujah. In Jeremiah chapter 10, verse 10, but the Lord is true God. He is the living God, the eternal King. When He is angry, the earth trembles. The nations cannot endure His wrath. The King is irreplaceable. Hindi po siya pwedeng palitan. He is eternal. Can we say eternal? Kaya para makapagtalaga siya ng bagong hari, kailangan niya mag-extend ng kingdom. Hello? Ang isang hari, para magtalaga uli siya ng isa pang hari, kailangan niya mag-extend ng kingdom. Kailangan niya mag-occupy ng maraming territories para doon niya ilagay ang kaniyang anak. Kasi inseparable din po ang anak sa kanya. Kung ano siya, ganun din yung anak. Naku, pag naipaliwanag ko sa inyo yung Trinity, purihin ang Panginoon. Hallelujah. That is why He created earth. Occupy and colonize it. Kasi ang earth malawak. Si Jesus po ang maghahari
kasama ng mga tao. Kasama ng mga taong mananampalataya sa Kanya. Kaya tinawag siyang King of Kings, Lord of Lords. Siyang magiging emperor ng mundong ito. Ito po ang inihanda ng Ama para sa Kanya. So may hari, amen po ba? Do you believe that there is a king? In your heart and in your mind right now, are you convinced that there is a king? Dapat yan po, establish mo sa sarili mo. Meron talagang hari. Amen? At kapag ka may hari, meron din po siyang kaharian. Number 2. Pag sinabi mong he has a kingdom, ibig sabihin territory. Hindi ka pwede maging hari. Kaya nga may karugtong yung hari, di ba? Hari ng tondo. Di ba? Hello? Hari ng sablay. Diba? Hari ng... Hindi pa pwedeng hari, period. Laging inseparable po sila. Pag nagbanggit ka ng hari, kasunod po nun yung teritoryo niya. Amen. Hello? Sumigaw ng amen ang nakakasunod. Amen. In Psalm 145 verse 13, your kingdom is everlasting kingdom, and your dominion endures through all generation. Daniel chapter 7 verse 14, he was given authority, glory, and sovereign power. All nations and people of every language worship him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Isaiah chapter 9 verse 7, of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish it. So, why kingdom? Because we have king and he has kingdom. So point number 1, mga kapatid, God's mindset is about a kingdom, not religion. Not about doctrine. Hello? Kaya ang Diyos, kaharian ang meron sa Kanya, hindi religion. Kasi kung religion, ako po, ano kaya ang religion ng king? Sipin nyo, anong religion ng king? Siya ba'y iglesia? Baka yung king ay katoliko. Ay hindi, yung king born again. Ang king, kingdom ang meron sa kanya. Kaharian. Kaya mahirap siyang pagsilbihan nang hindi mo ito nauunawaan sa kanyang plano at intensyon. Point number 2, you can serve Him only if first He will serve you. Paano yun, pastor? Bakit? Kasi ang sabi ni Jesus, I came to serve. Sabi sa Matthew 20:28, just as the man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Gusto yung example? Sino nakakaalam dito ng kwento ni Maria at ni Martha? Sabi mo, amen. Ayan. Anong ginawa ni Martha? Abala, siya po ang nagsiserve sa bisita. Kasama si Jesus doon. Amen. Pero sino ang sa dalawa ang tama ang ginawa? Si Maria. Bakit? Alam niyo po ba, during that moment, si Jesus po ang nagsiserve kay Maria. He is the one preaching, teaching. And Maria is just listening. Bakit kaya ganon? Jesus wanted to serve Maria
to set an example, to set a standard. How can you serve without knowing the standard of God? Hello? Serve ka ng serve, standard ba ni Lord yan? Kaya ka tinatamad. Kaya ka nagbabago. Kaya ka moody. Because you lack understanding how to serve God. Jesus is serving Maria. Ano ang nangyari susunod? Nung sunod na senaryo, sino ang nagbuhos ng mamahaling pabango sa buhok ni Jesus? It is Maria. Why? Because he already has the glimpse of how to serve. He already knows the standard of Jesus of how to serve. Hindi niya pinanghinayangan yung mamahaling pabango. Sinong question sa kanya? Sino? Si Judas. Sabi niya, pamigay mo na lang sana sa mahihirap yan, no? Pero hindi yan ang standard ng serving kay Lord. Hindi niya pinanghinayangan. Ibinuhos niya sa ulo ni Jesus. That is why if you understand how to serve, mga kapatid, wala kang regrets, wala kang panghihinayang. Paano yun? Because you do not allow Him to serve you. Ask God, why do you worship Him? Ano pa bang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Hindi pa pagsisilbi yun sa atin? Even to the point of His suffering and death. So nakikita natin ang standard how to serve. Sinet niya ang lahat ng example. Nung naparito siya, naghugas siya ng paa ng mga disipulo. So dapat meron na tayong glimpse of how to serve God. Do you understand? Kaya kung ikaw ma-pride, mataas ang tingin mo sa sarili mo, na, mga kapatid, you are not serving God. Baka masama ka doon sa Matthew chapter 7, go away, get out of my sight, I do not know you, you evildoer. Diyos siya. Pinakita niya, inubad niya kanyang pagka-Diyos at namuhay sa piling nating mga makasalanan. Grabe ang humbleness ni Jesus. Hello? Ano pa? Ang klase ng service ni Jesus, wala siyang ginawa dito na ayon sa kanyang kagustuhan. Lahat ng ginawa niya na ayon sa kagustuhan ng Ama. Ang isip niya is to glorify His Father. Tayo, pag may ginagawa tayo, anong gusto ninyong mag-glorify? Sarili nyo o ang Diyos? Nag-share ako sa ating LCC. Yung naglilinis ng mga, it is also a worship to God. Alam mo, training ko, nung ako po yung nag-aaral sa Christian school, mga kapatid, rotation po ang paglilinis sa amin ng banyo. Kilala niyo si J.C. Bonin, yung artista nung araw? Kasabayan ko kasi yun eh. Mga bagets kami. Yung mga pelikula namin nung araw. Alam mo, dahil artista ka, sabi ng pastor namin, ikaw ang naka-assign maglinis ng banyo ko. Artista siya, pero nagkukuskus siya ng banyo ng pastor. Training yun to humble himself, just like what Jesus did. Hello? You can serve Him only if first He will serve you. Next point. This is how important to understand first the precepts and concepts, ideas of God. Kaya kapag sinunod natin ang standards niya, madali na lamang maglingkod. Pag sinabi mong precepts, ibig sabihin yan po ay original ideas of God. Pag sinabi mo namang concept or conceived ideas, yan po ay pinagkasunduan, pinagkaisahan, na pagdesisyonan. I'll give you an example. In the book of Genesis,
Nag-meeting po yung tatlo, tama po ba? Ano sabi nila? Let us make man after our own image and likeness. Yun po yung tinatawag na concept ideas. Kaya mahalaga na malaman mo ang concepts na ito para hindi ka gumagawa ng sarili mong pattern how to serve God. Alam niyo po kasi sa loob ng kingdom, may kasama ng programa yan. Tutuklasin mo na lamang habang nandoon ka sa loob ng kaharian. Kaya kung ako lang, kung ikaw lang ang gumagawa ng programa, mga kapatid, nako, is either kulang yan or may dagdag ka. Hindi po yan prinsipyo ng Panginoon. Meron na po siyang inihanda noon pa man. In Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." Amen. So, pangatlo, why kingdom? Why kingdom? Because in the kingdom, you will discover His grand original design. Oh, ganda ng plano. Meron na po talaga siyang plano. Grabe. Point number 1, kingdom of heaven and earth, on earth and man, a steward of God's kingdom on earth. Ang earth, God created it from invisible to visible. God created it from unseen to seen. Tama po ba? Ang earth. Bakit? Gusto niya makita ang langit na kinalalagyan niya dito po sa lupa. Makita ang sarili niya dito sa lupa sa pamamagitan natin. Hello. Hello. Tingnan mo ngayon nasa kaliwa mo, nasa kanan, nasa likuran, o tingin kayo lahat sa akin. Anong nakikita ninyo? Kung ano siya. Yan po ang grand original design of God. Amen po ba? Gusto niyang extend. Hallelujah. Dito sa lupa, makita niya kung anong meron sa langit, dadalhin dito sa lupa. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Sino na bless doon? Hallelujah. At gusto niya makita niya ang sarili niya sa langit tulad ng nasa lupa na ang nakikita niya ikaw at ako nagre-reflect ang glory niya sa iyo at sa akin. Grabe yun. Matthew chapter 6 verse 10, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Sabi niya po doon. Psalm 115 verse 16, "The highest heavens belong to the Lord, but the earth, He has given to mankind." And this is the original design. Genesis chapter 1 verse 28. "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living things that moveth upon the earth." Ito po ang plano ng Diyos, hindi magbabago yan. Sabihin mo, hindi magbabago yan. Ano man ang mangyayari, tuloy po ang plano na yan. Sapagkat ang sinabi ng hari, kailanman hindi pwedeng mabali. Kaya hindi po yan babaguhin. At tiyak na yan po ay magaganap. Amen. And point number 2, man's design is to have kingdom or dominion, not religion. Hello. Why kingdom? Because that is why you were created. Kaya ka iniligtas, tinubos, binayaran ni Jesus ang ating kasalanan sa krus, tayo po'y ni-restore. Kasi nga,
hindi pwedeng hindi matuloy ang plano at layunin ng hari at ang kanyang kaharian. Amen po ba? Kailangan niya tayong i-restore. Teka muna, hindi yan ang disenyo mo, anak. Hindi kita dinisenyo para maging makasalanan. Hindi kita dinisenyo para maging loser. Loser man. I designed you to be like me. And I want you to be back on that grand original design. That is why I need to send my only son to die on your behalf. Pag naunawaan nyo ito mga kapatid, grabe po. Amen? Grabe. Ano yung kanta natin ng pangalawa? Ay yung mabilis? For all you've done, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world will live, the Father's only Son. And you live, you died, you rose again on night. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Mabuti pa yung patalastas eh. Ano sabi? Mapapa-hallelujah ka talaga. Amen? Pag naunawaan niyo po ito, mapapa-hallelujah ka talaga. Pero kung religion mindset ka lang, amen? Wala sa'yo eh. Why? Because you lack understanding. Pag nare-remind sa akin, miski nagdadrive ako, miski nag-iisa ako, lumuluhod po ako, tumutulo po yung luha ko. Miski mag-isa ako sa kwarto, umiiyak po ako. Lord, I do not deserve these things. Kaya sabi niya, who am I that you are mindful of me? Sabi ng Lord, kung alam mo lang, gusto kong makita ang sarili ko. Alam mo, pag matanda ka na pala, alam mo, nandun ako kasi yung kwarto namin, may CCTV, nandyan yung monitor. Pag nakita ko dumarating si Lucky, dumarating si Daniel, yung sasakyan nila, si Monique, alam mo, iba pala yung pakiramdam ng ama. Excited ako. Oo. Excited ako. Pupunta lang naman sila doon, pa, bless. Ano mo kasi, papayat ka na eh. Namimiss ko yun. Natutuwa ako. So sabi ko, Lord, ganyan ka din sa amin. Ang laki na CCTV mo sa heaven. That you are always excited to see us. Amen. Hello? Akala nyo ba hindi na-excite ang Diyos natin sa langit? Ako na-excite ako. Sabi ko, Lord, kung ganito pakiramdam ko sa mga anak ko, how much more kayo na nag-create sa amin? Amen. You are not created just to do your will. Ang gusto niya pong makita sa atin, kung paano siya mag-isip, ganun ka din. Kung paano siya kumilos, ganun ka din. Kung paano siya gumawa, ganun ka rin. Bakit? Dahil ikaw at ako ay ang kanyang kaluwalhatian. Sabihin natin, grabe. Amen? Ay, grabe talaga. Kasama po tayo sa plano ng Diyos. Psalm 8:4-9, sa ibang version, angels po yan eh. A little lower than angels. Pero ang ibig sabihin po kasi niyan, sa Hebrew, yan po ay Elohim. Pag sinabi mong Elohim po, ang ibig sabihin niyan ay plural.
Pwede po siyang God, a little lower than God. Pag sinabi mong plural form of majesty po ang ibig sabihin ng Elohim, no? Alam mo, kumbaga sa manok, sino rito mga mananabong? No? Round head ka. Sisiw ka pa lang. Inaalagaan ka na mabuti. Bakit? Kasi may bloodline ka sa magaling na manok ni San Pedro. Amen. Ikaw at ako, maaring ang tingin ng iba, wala yan. Si G, wala yan. But if you know the truth, sasabihin ni G, hello, I am created after the image and likeness of my God. I am not going to accept what you think of me because you're not my creator. Hello? Sabihin na si Erwin, wala yan. Kwenta yan. Sabihin ni Erwin, shh. Alam ko ng katotohanan kung sino ako. Kaya tumigil ka. Shut up! Amen? Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka basta-basta. Yun ang original na disenyo sa iyo ng Diyos. Dapat alam mo to para hindi ka tangaan, para hindi maliit ang tingin mo sa sarili mo. Isaiah 46 verse 10, I make known the end. So alam na natin yan, mga kapatid. Sulat nyo na lang. So alam na rin natin ito, itinakda na niya ang lahat ng bagay mula simula hanggang katapusan. At mula simula hanggang katapusan, meron na po siyang ginawang plano. Amen. Meron na po siyang ginawang plano. Lalakaran mo na lang. Kung ano yung plano niya, yan ang dapat na lakaran at original disenyo natin. Amen po ba? Hello? Kung anong dinisenyo ng architect, dapat masunod. Tama, architect? Kung anong disenyo ng engineer at saka ng architect, ng civil engineer, pag may plano, sundin. Hindi pa pwedeng, uy, mason ako. Ako pinakamagaling na mason. O di pinalitadahan niya, pati poste, palitada lang. Ang tibay nun. Amen? So, number 4, what man lost? Why kingdom? Meron po, malalaman natin doon. Anong nawala sa tao? 3 bagay. Ano uli yun? Teritoryo, kaluwalhatian at kapangyarihan. Nung nagkasala ang tao, nawala sa kanya ang teritoryo, nawala ang kaluwalhatian, nawala ang kapangyarihan. Amen. Kaya tayo, inalagay sa oras. Naalala niyo sinabi ko last Sunday, God is walking through eternity. And along this way ng eternity, naglagay siya ng simula hanggang dulo. Pero ang nilalakaran dapat natin noon, eternity pa rin. Okay? Pero ang tao, nagkasala siya, binigyan na siya ng hangganan. At siya ngayon, imbes na yun ang lakaran niya, bumaba siya, papunta saan? Sa kamatayan. Kamayan, masarap yun, no? Amen! Kaya Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and righteousness, and all these things shall be given unto us. Ipinapahanap ang kaharian. Bakit kailangan nating bumalik doon sa dapat nating lakaran? We need to be restored back to the original design of God. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and save the lost. Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Uy, tingnan niyo to. Ito, importante ito ha. Matthew 13:19. Isulat nyo yan. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one
comes and is not just away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. Kaya ayaw na ayaw ng demonyo marinig mo ang patungkol sa kaharian. Ayaw niya na matauhan tayo. Romans 8:19, for the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Oy, eto pakinggan niyo mabuti. Ang creation, sabihin natin, ang creation, alam nila ang original design of God. Ang creation, alam nila ang original design of God. Anong pruweba, Pastor? Sige, anong pruweba? Nung dumating si Jesus, ang creation nabuhayan. Paano mo na lamang nabuhayan? Nung narinig lang nilang nagsalita si Jesus, sabi ng mga disipulo, Jesus, ano pang babayad natin sa buwis? Sabi niya, Pedro, pumunta ka sa laot. Ang unang isdang makukuha mo doon, makakakuha ka ng pera. Pambayad natin ng buwis. Alam niyo, yung creation, nung narinig ng mga isda, ay nagunahan! Naghanap ng barya sa ilalim ng dagat. Why? Because the creation understand their original design. Kaya nung narinig ko ang kingdom, ganun din ang pakiramdam ko. Na-convict ako, na-excite ako. Hallelujah. Ano sabi niya? All creations cry, holy. Amen? Kayo na-excite ba? Nung narinig nila, oy, eto na yun! Nababalik na tayo sa original design ng Diyos natin. Nagunahan, oh! Sabi nung isda, eto na. Sabi niya, Peter, ako una. Peter, oh. Amen! Anong ginawa ng Diyos? Binigay ang kanyang bugtong na anak. Hinarangan niya ang papunta natin sa kamatayan. John 3:16. John 3:3. You must be born again. Para ibalik po tayo sa dating disenyo. Amen. Kaya lang may grace period. Sabihin natin grace period. Kanino binigay yung grace period? Sa ating mga Gentiles. Bakit? Kasi nung nagkasala po ang tao, nawala tayo sa plano ng Diyos. Ang plano niya na lang, ibigay sa sa Jew, ang kaligtasan. Amen? Pero, Ephesians chapter 3, which was not made known to people in other generations, has done been revealed by the Holy Spirit. This mystery is through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and shares together in the promise of Christ Jesus. Amen. Dito na po papasok ang grasya o grace. Amen. Dahil sa grace ng Lord, mga kapatid, naibalik po tayo at naipasama. Bakit po Gentiles? Ang Gentiles po kasi, pag ikaw ay hindi lahing Hudyo, Gentile ka. Ano ba lahi natin? Filipino. So hindi po tayo kasama sa kaligtasan supposed to be. Para sa Hudyo na lang po yun eh. Yan po'y bunga ng kasalanan. Pero dahil sa grasya ng Diyos, tayong mga Gentiles, binigyan ng pagkakataon na makabalik. Isinama tayo uli sa plano. Hello? Para maisama tayo, ang Diyos namili ng isang espesyal na tao para tayo po ay turuan niya ng grasya ng Diyos. Sino yon? Si Pablo. Si Pablo. Amen po ba? Kaya lang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12, therefore, my dear friends, as you have always obeyed not only in the presence but now much more in the absence, continue to work out your salvation. Sino rito mga Gentiles? Kailangan daw nating i-work out ang ating salvation. Ano yung work out? Sino rito nagwo-work out, Pastor Pau?
Pag sinabing workout, you are developing your muscle. Amen. Dinidevelop mo yan. You need to develop. Ano daw pinadidevelop sa atin? Yung kaligtasan mo. Amen? Ano pa? Sabi po sa Romans 11:25, basa, mga kapatid, yun ang grace period. Meron lamang pong takdang bilang. Huy. Kaya kung ikaw ay isang Gentile at aayaw-ayaw ka pa sa Lord, pagka nabuo na raw ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil, biriin mo, hindi mo alam, last one na lang pala. Tapos ikaw yung napili. Tapos sasabihin mo, ew! O last one na lang. O isa na lang, sabi nung batcher. Isa na lang, o lalakad na, o isa na lang. Yung isa nakaupo na sa loob. Nainip! Tagal-tagal naman ito, parang walang nangyayari dito. Bumaba pa! Umalis! O sasabihin, apat na, may tatlo bumaba. Kaya kung ikaw, yung nakapila, ay makikipag-una ka lang, sasabihin mo pa doon sa bumaba, uy, thank you Nang dahil sa katigasan ng ulo mo, nakapasok ako. Amen. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang makapagtiis hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Amen! Sino rito ang itinaga na sa kanyang sarili? Lord, hanggang sa mamatay na ako, hindi ako tatalikod sa iyo. Mga kapatid, mula nang ako'y naniniwala sa kingdom, I do not after about numbers. Wala na sa akin yan. You go, go. Amen? Because what I am after now is to look at myself. Sarili ko na tinitignan ko ngayon. Ay, selfish mo naman, pastor. No. Because I cannot give something I do not have. Amen? Hindi ko pwedeng unahin ko kayo sa sarili ko. Anong ibibigay ko sa inyo? Kung magkukunwari ako dito, di ang ibinibigay ko sa inyo, pagkukunwari din. Amen po ba? Hello? Kaya inuuna ko yung sarili kong ayusin ngayon. Wala akong pake sa inyo. Kung ayaw nyo, wag nyo. Pala ka sa buhay nyo. Amen? Unahin ko yung sarili ko. Dahil kapag maayos yung sarili ko, maayos din ang ibibigay ko sa inyo. Kaya, I am not after of the numbers. Ayusin nyo sarili nyo. Dahil tiyak, pag maayos ang sarili nyo, tao na ang lalapit sa inyo. Biri mo ko, konti tayo rito, pero ang pera ng simbahan abundant. Nakakabili tayo ng bagong sasakyan. Natutugunan ng pangangailangan. Why? It is the Spirit who takes over. Sa kingdom, hindi na natin kailangan mag-preach pa rito prosperity, magbigay kayo, magtalim kayo. Sa kingdom, ang hari ang bahala sa atin. Nangangailangan kayo. People will be touched by the Holy Spirit. Kukunti tayo. Pero provided lahat ng pangangailangan natin. Nag-uusap na kami ng admin, ng finance. Ang susunod na target natin, mamimigay tayo ng pagkain sa mga bantay sa hospital. I am also touched by what we are going to do. Mamimigay din tayo ng pagkain sa mga bilanggo. Amen? Handa na kayo doon? May service na po tayo eh. Magluluto si Erwin at saka si Charmaine ng
napakasarap na ipinagmamalaki ni Tita Mean mo. Ang kanilang spaghetti, masarap pa sa McDonald's. Number 5, why kingdom? Because it is the central message of Jesus Christ. This is the very message of the Father, dinala ni Jesus. Kaya kapag si Jesus lang dinala mo, and His characteristics, hindi kompleto ang mensahe mo. Bakit? Because if you lift up Jesus, you also lift up what He preached. Amen. Gospel of Jesus Christ is different from the gospel of Jesus preached. Kailangan kompleto. I-preach mo si Jesus, i-preach mo rin ang kingdom. Luke 4:43, isa sa pinaka-importante rin ito. Pakibasa. But He said, because that is why I was sent. Matthew 4:17, from the time when Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. John 17:8, for I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. John 7:16, Jesus answered, my teaching is not my own, it comes from the one who sent me. Acts 28:30-31, for 2 years, tingnan nyo ito, si Pablo. Tingnan nyo si Pablo. Ano ang ipinreach ni Pablo, mga kapatid? 2. Anong pinreach niya? The kingdom of God, and taught about the Lord Jesus Christ. Hello? Number 6, why kingdom? Because it is the end time gospel. Do you believe that? Point number 1, a lot of movements were introduced, but this is the last gospel to preach. Luke 16:16, ito importante rin. The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, tumigil na po yun. The good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing their way into it. Amen po ba? And Galatians 1:8-9, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Amen. Matthew 24:14, ano daw po? Pakibasa ulit. Pagpula, salita ng Diyos yan. Salita ng Jesus yan. Amen. Pakibasa. And this... kailan daw darating ang end? Kapag na-preach na ang gospel of the kingdom. Ano po ang naririnig nyo ngayon? Anong ibig sabihin? Malapit na. Number 2, finish line na ba? Finish line na. Revelations 11:15. The 7th angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and His Messiah, and He will reign forever and ever. Ang gusto ng religion, ikaw at ako, itakas. Tama, may rapture. Tama, may rapture po. Talagang may mangyayaring rapture. Kaya yung mga Kristiyano, yun ang tingin nila, itatakas ka sa mundong ito. Pero sa kingdom, hindi. Ira-rapture ka lang sandali. Okay? Para mabago ng Diyos ang langit, mabago ng Diyos ang lupa, bagong Jerusalem, bago na po lahat. Sa Kanya po tayo ibabalik dito kasama ni Jesus. Paghaharian natin ng mundo. Amen.
Eh, mga Kristiyano, rapture na ako. Ligtas, ligtas. Kaya ka iniligtas para ibalik sa original design. Maliwanag. Napakaliwanag. Conclusion, sa kingdom, ang goal ng iyong salvation ay para maibalik tayo sa original na ipinatatrabaho ng Diyos sa atin. Hindi siya papayag na hindi tayo ang tatapos. Kaya ang kaligtasan na tinatamo mo na hindi papuntang kingdom, religion lang yan. Amen? 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 Hallelujah. May natutunan. Sabi ni Pastor Paul nung Tuesday, Pastor, Tito Nick, ano na ang ituturo natin? Aba, ang dami. Una, pagiging hari. Pangalawa, ang kanyang kingdom. Pangatlo, grand original design. Pang-apat, man lost the dominion. Panglima, pwede mo nang i-preach. Yan ang huling central message ng Diyos. At pang-anim, yan ang huling mensahe na ating marinig bago po ang katapusan. Ang dami. Ang dami talaga. Hallelujah. Kung gusto nyo, i-explain ko na rin yung Talaga kayo. Hallelujah. Hallelujah. Tanong din ni Pastor Pao, Trinitarian pa rin po ba tayo? Yes. Gusto nyo, explain ko, 15 minutes lang O, 5 minutes, 5 minutes. Gusto nyo? Ang buti ng Panginoon talaga. Grabe po. I am not telling that I understood it all. I depend on the revelation. Kaya hindi mo pwede sabihin, mali yan tinuturo mo. Tatanungin kita, yan by information or revelation? Amen? Ano po sabi ng salita ng Diyos? There is only one God. Sabihin natin, one God. Bakit kayo mga Christian, tatlo Diyos nyo? Mali po yun. Amen? Mali po yung tatlo Diyos natin. Hindi, isa lang. One God. Amen? Siya lang. Sino daw makakaunawa sa Diyos? Wala. Who can grasp the infinite wisdom of God? No. One God. Nobody can grasp the wisdom of God. Amen? Sino rito ang nakakita na ng tubig? Kaya mo hawakan ng tubig? Kaya niyo hawakan ng tubig? Hindi, kaya yata ni Erwin Erwin, kaya mo hawakan ng tubig? Wala kang makukuha, no? Talino mo, ha? Tingnan nyo ito. Ang Diyos ay tubig. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Okay? Nagkasala ang tao. Kailangan mayroong magbayad ng kanyang kasalanan. Kailangan magkaroon ng flesh, yung tubig. Anong ginawa ng flesh, nung tubig? Finreeze niya ang kanyang sarili sa atin for 33 years. He become an ice. Yee! Yung tubig na hawakan na, pero tubig pa rin siya. Hello? Are you excited? Sabi ni Jesus, aalis na ako, babalik na ako sa Ama. Jesus is now sitting at the right hand of the Father, sabi ng Biblia. Amen po ba? Sino rito nakakaalala in Acts chapter 2, Pentecost Day? Anong nakita nila doon? Tongues of fire. Anong ginawa sa yelo?
inilagay sa takuri, pinainitan, kumulo, lumabas ang steam. Hindi siya nakikita, pero galing siya sa tubig. He is still God. Ang Father, ang Son, nasa heaven. Ang earth, nasan ngayon? Busy sa atin. Roving around us. Hello? Nagets nyo? Pare-pareho silang tubig. Ang Diyos, God the Father, God the Son. Tingnan nyo po, ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, inilagay po sila sa triangle. Amen? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yung triangle ba, magkakaiba ng sides? Miski saan mo, pag balik-baliktarin mo yon, miski anong side ang tignan mo, pare-parehas lang sila. Hello? They are not three God. They are one God. But three distinct ang kanilang functions. Amen? Hello? Kaya pag nagwo-worship ka, your name is the greatest. Your name is the highest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all. Ano yung pangalan niya? God. God the Father. God the Son. God the Holy Spirit. Amen po ba?